PH. SYM Jet X 150cc. Well, kung titignan guys sa kanyang tindigan, talagang makikita mo na napaka-unique din talaga ng disenyo ng scooter na ito. Makikitaan siya ng napaka-futuristic na design. Siya nga po is naka-fuel injected sa kanyang fuel system and naka-liquid cooled engine. Ngayon guys, siya po is may sukat sa kanyang compression ratio na 11.1:1 and meron po siyang fuel tank capacity na 7.5 liters. May sukat nga po na 57.4 by 57.8 ang kanyang bore and stroke, and ito nga guys is may bigat po na 140 kg. Naka-smart key na po siya, and siya po is meron nga pong ABS. Ito nga po guys ang isa sa maganda sa scooter na ito dahil mafe-feel mo talaga ang safety sa kanya. Full LED na nga po ang kanyang mga ilaw at sa kanyang panel gauge, naka full digital panel gauge na rin siya guys, at mayroon nga po siyang sukat na 780mm sa kanyang seat height, CVT gearbox, at ito pa ang maganda sa kanya guys kasi siya nga po is may gas consumption na 42 km per liter. Meron na din po siyang built-in na windshield, pero ito guys is hindi nga po adjustable. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang sukat ng mga gulong. Sa unahan nga, may sukat nga po siya ng 100 by 90 by 14 and meron namang sukat sa likuran na 110 by 80 by 14. Same na nga po sila guys na naka-tubeless, at pagdating naman sa kanyang ground clearance, may sukat nga po ito na 107mm and 1350mm sa kanyang wheelbase. Pagdating naman guys sa kanyang mga suspension, sa unahan nga is naka-telescopic fork at sa likuran naman is naka-dual shock absorber naman. Napaka-unique nga po ng disenyo ng kanyang wide handlebar. Mas wide para mas madaling i-maneuver lalo na sa mga traffic situation. Tapos samahan mo pa sa body posture ng rider na napaka-relax. Kaya dito talaga feel na feel mo ang comfortable na body posture na less talaga sa pagod ng rider. Kaya itong scooter na ito is pwede talaga sa long ride. Pagdating guys sa kanyang physical appearance, makikitaan mo din siya ng aggressive looking lalo na sa kanyang headlight na talaga makikitaan mo napakaangas ng kanyang disenyo, and samahan mo pa sa kanyang aerodynamics dahil kung titignan nyo sa kanyang side fairings, makikitaan nyo na kanyang body shape is makikita ang less air dragging talaga. Para sa akin dito guys, ang isang downside lang is yung kanyang bigat na 140 kg. Ngayon ang tanong, magkano naman kaya ang kanyang presyo? Ang Jet X 150cc nga guys ni SYM is nagkakahalaga nga po ang kanyang cash price ng 135,800 pesos. Talagang nakikipagsabayan na talaga si SYM sa iba't ibang motorcycle brand dito sa Pilipinas. Hindi na rin talaga biro ang nilalabas nilang mga motorcycle dito sa atin para i-market. At katulad nga kay SYM Jet X 150cc, talagang makikitaan mo ang scooter na ito na meron siyang magandang bodyworks, magandang physical appearance, magandang tigdigan, samahan mo pa ng futuristic design, aggressive looking, and more aerodynamics design kahit nga siya ay isang scooter. Madami sa ating mga kababayan ang matutuwa dahil sa bagong scooter na ito, si SYM Jet X 150cc. Motorstar Easy Ride 150Q. Kung naghahanap ka ng scooter na affordable talaga sa kanyang presyo, meron nga ring maangas na forma at talaga namang sabay sa uso, pwede na talaga ang scooter na ito. Sa kanyang physical appearance nga guys, talagang nagustuhan ko nga po ang pagbabago nito, lalo na nga po sa kanyang headlight na makikitaan mo talaga ng more on aggressive looking. Para nga po siyang headlight na din ng BMW S1000 RR na bagong version. Napakaangas talaga ng pagbabago ni Motorstar dito. Kung pag-uusapan nga guys ang kanyang physical appearance, ang kanyang forma, masasabi na talaga guys na mas pogi na nga po at mas maangas ang forma ng Motorstar Easy Ride 150Q kumpara nga po kay Yamaha NMAX 155 BPA. Sulit na sulit talaga guys ang bagong version ng 150 na Easy Ride na ito ni Motorstar. Kasi guys, alam nyo ba na ang motor na to is naka-fuel injected na din po. Talagang upgraded na din guys sa kanyang technology. Ang Motorstar Easy Ride 150Q FI nga guys is karga
kargada po ng 149.6 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, 4-stroke, single overhead cam with 2 valves. And syempre guys, pagdating po sa kanyang fuel system, dito po talaga nagbago si MotorStar at napakatindi talaga ng upgraded nila, kasi po siya po is naka fuel injected na po sa kanyang fuel system, na makakaasa tayong meron nga po siyang matipid na gas consumption, na yung dati nga pong naka-carb type is merong 32 km per liter. Ngayon nga po itong upgraded na Q version, yung Easy Ride 150Q FI is meron nga pong gas consumption na 45 km per liter. Matipid na po na gas consumption yan guys para sa isang 150cc na scooter, o is naka oil cooled engine na po, kaya talaga namang makakaasa ka na pwede na talaga ito sa malayuan. Talaga namang napakaganda po ng upgrade ni MotorStar sa Easy Ride 150cc. Pagdating nga guys sa kanyang fuel tank capacity, meron siyang 6.6 liters at ang kanya nga pong starting system is meron nga pong kick and push start. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang mga dimension. Ang kanya nga pong length is meron nga pong sukat na 1955mm at ang kanya namang width is meron nga pong sukat na 740mm at ang kanyang height is meron nga pong sukat na 1115mm. May sukat ka po na 57.4mm by 57.8mm ang kanyang bore and stroke. At pagdating naman sa kanyang drive type, siya nga po is naka belt drive. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ng iba niya pang mga specs. Pag-usapan natin ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga guys, ginamitan po siya ng ordinary telescopic fork at sa likuran naman is meron pong dual shock absorber, na talaga naman makakaasa ka na meron po siyang magandang play ng kanyang mga suspension. At pagdating naman guys sa kanyang braking system, siya nga po is naka disc brake na po sa unahan and syempre naka disc brake na rin po sa likuran. Kaya talagang napakagandang upgrade po na ginawa ni MotorStar sa Easy Ride nila ang mga ganitong specs. At dahil naka-design ang scooter na to sa mga long ride, meron na din po siyang USB charging port na naka-built-in sa kanya. Sa mga pagbabago ni MotorStar sa motor na to guys, sa Easy Ride 150Q FI guys, talaga makikitaan mo din talaga ng magandang mga ginawa si MotorStar sa motor na to, kasi alam naman natin na ang scooter is talaga namang mabenta dito sa Pilipinas at talagang nag-focus sila na ma-upgrade nga po nila ang kanilang mga scooter para din ma-market nila dito sa Pilipinas. At syempre si Easy Ride 150Q FI guys is talaga namang bebenta yan dito dahil meron siyang murang presyo na naka FI engine, na naka oil cooled sa kanyang cooling system engine, and syempre more on aggressive design, and syempre malaking pagbabago katulad na lamang po sa kanyang physical appearance na talaga namang napakaangas. Samahan mo pa sa kanyang bodyworks na talaga namang sulit at maganda po ang mga materyales na ginamit, and meron siyang body posture na makakaasa kang relax at pwede talaga ipang long ride ang scooter na ito. Ngayon ang tanong, magkano naman kaya ang kanyang presyo? Ang presyo nga po ng scooter na ito na Easy Ride 150Q FI is nagkakahalaga ng 75,000 pesos. Sulit na sulit talaga guys ang pagbabago ni MotorStar dito. Samahan mo pa sa sulit din na presyo na hindi din ganun kataas ang pagbabago. Kaya talaga namang isa po ang scooter na to na talagang sulit bilhin na 150cc scooter, si MotorStar Easy Ride 150Q FI. SYM Jet 4 RX 125cc. Talagang hindi na naman tayo binigo ni SYM sa kanilang panibagong motor na nilabas dito sa Pilipinas. At ito pa malupit guys, scooter pa nga ito, dahil alam naman ni SYM na in demand talaga ang mga scooter category dito sa Pilipinas. Ang inaakala nga ng iba is hindi yan dito lalabas, kasi guys alam naman natin na si SYM is mahirap talaga maglabas ng mga scooter dito sa atin, at yung mga bagong unit nga nila katulad na lang sa scooter na ito, hindi nga inaakala ng mga rider dito na ilalabas ni SYM yan dito. Dahil kilala nga po si SYM lalo na sa kanilang mga scooter category na medyo mataas talaga ang kanilang mga market value. Kaya iniisip talaga ng iba na hindi talaga ilalabas yung scooter na yan dito, pero laking gulat nga natin na ngayon nga po is available na dito sa Pilipinas ang scooter na ito. Ang SYM Jet 4 RX 125cc nga guys is kargada po ng 124.6 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 2 valves. At pagdating nga po sa kanyang fuel system, siya po is naka fuel injected na. At pagdating naman guys sa kanyang cooling system, siya nga po is naka air cooled engine, and emission details na Euro 5 compliant. Syempre pagdating sa kanyang ignition, siya nga guys is naka CDI. Ngayon, kamusta naman sa kanyang power output? Pag-usapan naman natin ang kanyang maximum power and ang kanyang maximum torque. Para nga sa isang 125cc na engine displacement, sulit na sulit at okay na rin guys ang kanyang power output na 11
7.3 HP. Kahit nga po guys siya is naka single overhead cam with 2 valves, and meron nga siyang maximum torque na 10.3 Nm of torque. Kaya okay na okay at hindi ka na rin talaga mabibitin sa 125cc na scooter na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga guys is ginamitan siya ng telescopic fork at sa likuran naman is naka dual shock absorber naman ang kanyang suspension. Ngayon, pag-usapan naman natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan may sukat nga ito na 110 by 70 by 12 at sa likuran naman is may sukat na 120 by 70 by 12. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang braking system. Sa unahan nga guys is ginamitan siya ng single disc brake at sa likuran naman is meron nga pong expanding brake drum brake. At ito pa ang malupit sa kanya guys, wala man po siyang ABS o anti-lock braking system, meron naman po siyang CBS o combined braking system. Paano yon? Halimbawa guys, nag-brake ka sa unahan, kusa na nga rin pong magpipreno ang likuran niya, kaya po siya tinawag na combined braking system. Kaya baka kaasa ka na meron itong malakas na stopping power. May sukat nga po na 130mm o 5.1 inches ang kanyang diameter and wheels na 5 spokes aluminum. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang mga dimension, pag-usapan naman natin. Meron nga siyang height na 1040mm o 40.9 inches and meron siyang length na 1900mm or 74.8 inches and meron siyang width na 665mm o 26.2 inches and merong sukat na wheelbase na 1330mm or 52.4 inches and meron siyang fuel tank capacity na 6.2 liters at meron siyang dry weight guys na 113 kg. Meron nga siya guys na color variant na pwede mong pagpilian. 5 color nga po guys ang pwede mong pagpilian. Kulay red, black, gray, orange, and white. At pagdating guys sa kanyang starter, siya po is naka-electric only and ang kanyang instrumental is LCD instrumental. At ang lahat nga po guys ng kanyang ilaw is naka-LED na po. Mapa headlight, signal light, and tail light. Gustong gusto ko talaga guys yung disenyo ng kanyang naked handlebar na pinapakita talaga ng scooter na ito na meron talaga siyang relax and comfortability na body posture. Kaya okay na okay talaga ang scooter na para pang daily commuter, service, pwede din guys pang long ride, and syempre kung isa kang delivery rider, pwede din guys na ito ang iyong gamitin pang deliver kasi meron din talaga tong relax na body posture and syempre 125cc kaya makakaasa kang meron siyang matipid na gas consumption, lalo na't siya po is naka fuel injected na pagdating sa kanyang fuel system. Ang presyo nga po ng scooter na ito guys is nagkakahalaga ng 78,800 pesos. So talagang isa na naman pong unique, maganda, maporma at kakaiba na scooter ang inilabas ni SYM dito sa Pilipinas na talaga namang kinatuwa ng ating mga mamamayan, lalo na ang mga fans ng SYM brand, si SYM Jet 4 RX 125cc. Motorstar Easy Ride 150P. 150P guys is available na po yan dito sa atin, kaya kung gusto nyo nga pong magkaroon o magkuha ng motorcycle na ito, magtungo lamang po kayo sa mga Motorstar outlet para nga po sa karagdagang information may kinalaman sa motor na ito. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang engine specs at kung ano-ano nga ba ang dapat nating abangan sa kanya. Ang Motorstar Easy Ride 150P is kargada nga po ng 149.6 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder 4-stroke overhead cam with 2 valves. At pagdating naman po sa kanyang cooling system, siya po is naka air cooled, and syempre pagdating po sa kanyang fuel system, siya po is naka carburetor type pa din po. Yes po, hindi po siya guys katulad nung isa niyang model na naka fuel injected na, naka carburetor pa rin po ang kanyang fuel system. At pagdating naman po sa kanyang ignition system, siya po is naka CDI. Syempre pagdating sa kanyang transmission, siya po is naka automatic CVT, and pagdating naman sa kanyang starting system, siya po is naka electric push start, and syempre meron din po siyang kickstart. Maganda nga po ito guys dahil sa pag meron nga pong mga emergency, halimbawa hindi umandar ang push start mo, meron ka nga pong kickstart para mapaandar pa rin ang motorcycle. Pwede na nga po guys sa pang long ride ang scooter na ito dahil meron nga po siyang fuel tank capacity na 10 liters. Malaki na nga po ang kanyang fuel tank para nga po sa mga malalayong ride. And syempre guys, pagdating naman po sa kanyang fuel consumption, naglalaro nga po ang kanyang fuel consumption sa 30 to 35 km per liter dahil nga guys sa ang kanyang fuel
fuel system is naka-carburetor type, kaya po ganyan ang kanyang fuel consumption. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang braking system, isang features na mahalaga nga po sa isang motorcycle. Pagdating nga po sa kanyang front brake guys, ito nga po is naka-disc brake na, and sa kanyang likuran naman is naka-disc brake na rin po. Same na nga po sila na naka-disc brake. Wala po siyang features guys na ABS o kahit man na CBS, pero para sa isang 149.6 cubic centimeter engine displacement na isang scooter, malakas na po ang stopping power na yan dahil sa naka-same disc brake na nga po ang kanyang braking system. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan nga, meron nga po itong sukat na 100 by 80 by 14, at sa likuran naman guys is meron pong sukat na 120 by 80 by 14, and ito nga po guys is same na po na naka-tubeless na. Pagdating nga po guys sa kanyang power performance, wala nga pong binanggit dito, pero alam naman natin guys na halos same lang po ang engine nito sa iba pa pong mga easy ride na model ni Motorstar, kaya hindi na rin po nailalayo doon ang kanyang power output. Syempre guys, sumasabay na din po ang scooter na ito sa iba pa pong mga scooter brand, kasi po lahat nga po ng kanyang ilaw is naka LED light system na po, and meron po siyang comfortable na seat design. Pagdating nga po guys, katulad nga pong nabanggit sa kanyang braking system is naka disc brake na nga po ito harap at likod, pati nga po yung kanyang front storage compartment with cover meron na din guys. Full digital meter display, meron na rin po siyang kill switch function. Syempre pwede talaga guys ipang long ride ang scooter na ito dahil meron nga po siyang large capacity storage at meron po siyang maangas na disenyo. Samahan mo pa sa maangas at modern design na keyset with light, at maangas din po ang kanyang naked handlebar. Makikitaan mo talaga guys sa kanyang naked handlebar na talagang meron siyang comfortable na body posture, and medyo may kalaparan nga po ito para din po magkaroon ka ng malawak na steering radius para hindi ka nga po mahirapan sa traffic situation. Siyempre guys, meron na nga po siyang rear bracket mounted ready. Talagang pag binili nyo po ito, meron na po siyang kasamang ganun. Napakaangas at napakaganda nga po ng stylish passenger footrest foot peg. Samahan mo pa guys sa kanya nga po built-in na USB charging port, kaya pwede talaga ipang long ride ang scooter na ito. At dahil sa available na nga po ang scooter na ito, ang Motorstar Easy Ride 150P dito sa Pilipinas, pag-usapan naman natin guys at alamin natin ang kanyang presyo. Magkano nga ba ito at abot kaya ba talaga ang kanyang presyo? Ang Motorstar Easy Ride 150P guys is nagkakahalaga nga po ng 71,000 pesos. Okay na din talaga po ang brand na Motorstar dito sa Pilipinas. Talagang nakikipagsabay na din po sila sa mga ibang brand, at talaga namang pong sulit din po ang mga inilalabas nila ng mga motor, lalo na nga po sa mga scooter category nila. Isa nga pong patunay dito ang ating napag-usapan na scooter, si Motorstar Easy Ride 150P. Kimco Drink R 150cc. Dahil sa naandito na nga po sa Pilipinas ang Kimco Drink R 150cc, alamin nga po natin guys kung ano nga ba ang dapat nating abangan sa motorcycle na ito, kung gaano nga ba kasulit ang kanyang specs, features, and syempre kung magkano nga ba ang kanyang presyo. Ang Kimco Drink R 150cc nga guys is meron nga pong 149.8 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Yes po, unlike nga po guys doon sa kanilang inilabas na Drink R 150cc sa ibang bansa, yun nga po mga model na yun guys is naka 2 valves pa lamang, pero yung nilabas nga po dito sa Pilipinas guys is naka 4 valves na makakaasa ka nga pong meron nga pong malakas na power performance. Speaking of power performance guys, pag-usapan nga po natin ang kanyang power output, pag-usapan natin ang kanyang maximum power and ang kanyang maximum torque. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron nga po siyang 15 HP at 8,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 13.2 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Kitang-kita nga po sa power output na yan guys na didikit na rin po ang kanyang power performance sa iba nga pong mga 150cc na scooter ng ibang motorcycle brand. Ito pa guys ang isa sa malupit sa motorcycle na ito, dahil doon nga po sa ibang bansa ang nilabas nga po nila na Drink R 150cc guys is naka air cooled lamang, pero dito nga sa Pilipinas guys ang inilabas nila is naka liquid cooled engine. Isa nga guys sa nakikita kong downside sa motorcycle na ito, yung kanya nga pong bigat na meron nga pong bigat na 148 kg. Para nga po sa isang 150cc na scooter, mabigat na nga po ang 148 kg. Well,
makikita din naman natin guys na siguro sa kanyang chassis frame is mga solidong bakal din talaga ang ginamit dito. Pagdating nga po guys sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po itong 10.7 liters. And ito pa ang sulit sa kanya guys, kasi kahit nga po naka 4 valves ang kanyang makina, meron nga po siyang gas consumption na makakaasa kang matipid, na meron nga pong kumukonsumo na 40 km per liter. Ang ganyan nga pong gas consumption guys is matipid na po para sa isang 150cc na scooter, kaya pwede din po talaga ipang long ride ang Drink R 150cc ni Kymco. Pagdating nga po sa kanyang bore and stroke, meron nga po siyang 59mm by 54.5mm, and ang kanya nga pong compression ratio is may sukat nga po na 11.3:1. Pagdating naman guys sa kanyang mga ilaw, siya nga po guys is naka full LED na, sa kanya nga pong maangas din na DRL lights and aggressive looking na headlight, samahan mo pa po sa futuristic design na kanyang taillight. Syempre pagdating naman po sa kanyang panel gauge guys, siya po is naka full digital na po, na meron nga unique na disenyo na halos katulad din po sa iba niya pa pong mga maxi scooter ni Kymco. Upgraded na din po ito sa kanyang technology guys, kasi nga po siya rin po is naka smart key na makakaiwas din po para sa mga kawatan, and meron na din po siyang built-in na USB charging port. Pwede din po talaga ipang low ride, para nga po kapag ang iyong cellphone is nangangailangan nga po ng charging, meron nga po siyang USB charging port. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang mga dimension. Pagdating nga po sa seat height, meron nga po itong sukat na 783mm, and ang kanya naman pong ground clearance is meron nga pong sukat na 135mm. Pagdating naman po sa kanyang wheelbase, meron nga po itong sukat na 1374mm. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan, meron nga po itong sukat na 120/70/13, at sa likuran naman guys is may sukat nga po ito na 130/70/13. Pag-usapan naman natin guys ang kanyang braking system. Sa unahan nga, naka disc brake nga po ito, and sa likuran, and meron nga po siya guys na features na dual channel ABS o anti-lock braking system. Bukod pa nga guys sa ABS, meron nga din po siya guys na TCS or traction control system. Alam naman natin guys na ang traction control system is isa sa pinakasulit nga po na features ng isang motorcycle, dahil alam naman natin guys ang traction control ang tumutulong nga po para nga po mapanatiling same nga po ang ikot ng parehas mong gulong, para nga po makaiwas sa pagkatumba, pagka-skid, and pagka-disgrasya ng rider. And ang traction control guys ang makakatulong nga po para safe nga po ang biyahe. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang mga suspension. Pagdating nga po sa unahang suspension, siya nga po guys is naka-telescopic fork na maganda nga pong ginamit na material sa kanyang suspension, at sa likuran naman po is meron nga pong dual shock absorber na suspension. At dahil sa available na nga po ang Kymco Drink R 150cc ni Kymco, pag-usapan naman po natin ang kanyang presyo. Ang kanyang SRP nga guys is nagkakahalaga ng 152,900 pesos. Kaya talaga naman pong napakasulit din talaga ng brand na Kymco motorcycle. Bago nga po matapos ang taong 2023 is nagpasabog pa sila ng isang bagong unit na motorcycle. Ito nga pong si Kymco Drink R 150cc. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.